ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Sa cellphone video na ito nakuha sa isang kalsada sa Caloocan City, makikita ang isang babaeng nakasubsob na sa kalsada habang sinasabunutan, Huwag ka mag-aalam siya, babayan! inuuntog at ginugulpi ng isa pang babae. Patayin mo! Patayin mo yan! Patayin mo! Sa tindi ng sinapit, nawala na ng malay ang babae. Patayin mo! Patayin mo yan! Patayin mo! But wait, there's more. Dahil si ating nanakit, laman na pala ng patong-patong na reklamo sa barangay. Ano ba klaseng kapitbahay yan? Servisyo na eh. Oo. Lahat mga nakakaaway na eh. Ate, akala ko ba? Love thy neighbor. Ba't naman po ganyan? Dalawang menor de edad na magkasintahan pinaghihiwalay di umano ng kanilang mga magulang. Pero ang dalagita, nagmamatigas at ayaw na raw umuwi sa kanila. Saan kaya kakantong ang mala Romeo and Juliet nilang pag-iibigan? Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tingwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Pagkatang hapon, ako po si Emil Sumangil. Nagsimula raw ang lahat sa isang simpleng panunukso na ikinapanting ng tenga ni ate. Pero hindi lang pala siya ang tila mainitin ng ulo dahil ang kanyang buong family takaw gulo rin daw sa kanilang lugar. Ate, cool ka lang. Mainit na nga ang panahon, huwag ka nang makipagsabayan. Patayin mo! Patayin mo yan! Patayin mo! Matapos na iparating sa resibo ng isang street vendor ang kanyang reklamo, kung saan makikita ko sa isang video na siya'y sinaktan dito sa Caloocan City, minarapat po natin siyang puntahan. Unang-una para kamustahin, ikalawa, para ho alamin ang buong detalye at alamin kung ano ang mitya ng sumiklab na gulong ito. Sariwa pa ang mga sugat, pasa at kalmot na natamo ng street vendor na si Mona Lisa Manimbao matapos siyang saktan ng kapitbahay niyang si Evelyn, hindi niya tunay na pangalan. Marami po, meron po po dito yan. Oo. Tapos ayan pa po. Eto. Opo. Ilan ho yung nagtutulong-tulong para kayo saktan? Isa lang po siya. Isa lang po yun? Opo. Pero mas kasi po, ako may edad na po ako. At ang punot dulo raw ng gulo dahil lang sa simpleng panunukso. Naku po! Ano ho sabi niya? Sinabihan niya akong ganyan na, ang pangit mo. Sabi ho sa inyo? Opo. Pero nung habang sinasaktan kayo, sinubukan nyo bang awatin siya dahil ho kayo'y bugbog sarado na? Opo, hindi ko po Hindi ka niya tinigilan? Opo. Dire-diretso siya? Dire-diretso niyo pong ginawa yun. Matapos ang insidente, agad na nag-report sa barangay si Mona Lisa. Pagkatapos ko mong kabarangay, nagpa-medical legal po ako. Para maging formal po yung reklamo namin. Dahil sa pangyayari, apektado pati ang kabuhayan ni Mona Lisa dahil sa mga iniindang sakit. Yung billing ng check-up ko po, napakalaking abala po nito. 5,000 plus po, ma'am. Malaking halaga na rin po yan, siyempre, dahil pagpuhunan ko na po, nabili ko pa ng gamot. Susunod, Kasi nagpa-Bible study po kami sa bahay. ang paghaharap ng nanakit at ng kanyang sinaktan. Dito yung nangangagat siya. Ay, Mangangagat ako lang. Abangan mamaya, dalawang menor de edad na magkasintahan pinaghihiwalay di umano ng kanilang mga magulang. Pero ang dalagita, nagmamatigas at ayaw na raw umuwi sa kanila. Sinabunutan, tinadyakan at ginulpi hanggang sa mawalan ng malay. Huwag ka mag-aalam siya, babayan! Yan ang sinapit ng isang street vendor sa Caloocan City sa kamay ng kanyang kabarangay. Sa pagpunta ng resibo sa Barangay 73, Caloocan City, isang revelasyon ang ipinagbigay alam ng iba pang mga residente rito. Sa ating pagtatanong, hindi lang pala isang reklamo ang ipinupukol sa kabilang partido na ito. Dahil sa tumpok ng mga tao na ito, iba't ibang klase pa ng mga reklamo ang ating napag-alaman at ipinarating sa resibo ng ating mga kababayan.
Kuya, sa inyo, ano, pati ho, hindi ho lang pala babae, pati lalaki ho, pinapatulan ho, no? Inabangan po nila akong pagkasama sa may labas. Tapos, pinagpapalo po ng helmet. Hindi lang naman ako yung nasaktan. Oo. Pati rin yung ano ko, Oo. asawa ko. Ano bang klaseng kapitbahay yan? Perwisyo na eh. Oo. Lahat mga nakakaaway na eh. Maging ang ibang kaanak pala ni Evelyn. Malakas din daw mang trip ng mga kabarangay. Tinatawag po niya akong baliw tsaka tanga. Siya rin po ang dahilan kung bakit nagkasakit yung anak. Na-depress po siya. Ang tinutukoy ng isang residente ang kanyang menor de edad na anak na si Mia. Hindi niya tunay na pangalan. Pinahiya raw siya ng pamangkin ni Evelyn sa social media. Ano sinabi sa'yo? Siya pangit ko daw po, hindi tira daw po, tapos insecure daw po ko sa kanya. Ano nag-epekto sa'yo? Hindi na rin po ako makakain ng maayos, tapos nawawalan na po ako ng focus sa pag-aaral. Dumating na rin sa puntong kinailangan ng magpatingin ni Mia sa eksperto dahil sa nararanasang depresyon. Ito po yung psychological report result ko po na pina-check po ng nila mama po para po to assess presence of trauma ko. Hanggang ngayon po, continued pa din po yung 2-month session ko po na pagpapacheck up ko po doon. Dahil hindi na rin matiis ng iba pang mga residente ang pamilya ni na Evelyn, sigaw nila, palayasin na sila! May mga lumapit din sa akin na talagang nagkakabaranggayan sila at dumating pa sa punto na nagkakademandahan sila. Marami po yan. Kaya nga, gusto na nga talagang ipetisyon yan ng mga kapitbahay niya. Pero teka, kailangan pang harapin ni Evelyn ang reklamo sa kanya ni Mona Lisa na pananakit. Nito lang Martes, ipinatawag ng barangay si Mona Lisa at Evelyn para sa kanilang unang pagdinig. Ilang sandali pa, biglang nag-grand entrance na si Evelyn. Ngayon, ang gusto namin malaman kung anong pulot dulo doon sa nangyari. So napadaan ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, yun gumanon ako. Yung reaction niya is nagsisigaw siya ro na yung mga masasakit na salita sa akin. Tumahimik ka, chismosa ka. Sabi ko gano'n. Ang hindi ko lang matanggap is sinigaw niya pa sa marami tao na sabi niya, ikaw, baog ka. Porque iba na wala kaming baby. Kung tutusin din niya po dapat manghimasukan yung buhay na meron kami. Depensa naman ni Mona Lisa. O kaya nasabi ko, dahil yung salita niya sa akin mga pangit, tinatawag niya pa akong barakuda, binalik ko lang sa kanya. Nang tanongin naman si Evelyn kung bakit siya kumantong sa pambubugbog kay Mona Lisa. Ginanyanan niya ako ng taga, tapos ginanon niya yung buhok ko, then pinurot niya yung mukha ko, so dinepensa ko yung sarili ko. So yung nakikita niyo yung video is yun lang para lumabas na siya yung kaawa-awa. Yung sinasabi niya kutsilyo, hindi ko yun ang bayad dahil nagliligpit ako, nag-ano ko, titinda ko ng postahe ng mga bangos, mga ano. Susunod! Ang unang-una tawag mo sa akin, barakuda. Oo. Hindi ko pinansin Alam ng yun. Diyos yan kung sinasabihan kita ng ganyan. Excuse me, nagpa-Bible study po kami sa bahay. Sige, okay, oo. Kasi, Willing pa kayong magkaayos. Isang dalagita mula Quezon Province ang pinagbibintangan ng kanyang mga magulang na nakipagtanan sa kasintahan. Pero ayon sa menor de edad, meron daw siyang malagim na rason para lisanin ang kanilang takanan. Walong araw matapos bugbugin ni Evelyn ng kanyang kabarangay na si Lisa. Nagharapan sila sa barangay para sa una nilang pagdinig. Ang unang-una tawag mo sa akin, barakuda. oo. Pero ang say ni Evelyn, Hindi ko pinansin Alam ng yun. Diyos yan kung sinasabihan kita ng ganyan. Excuse me, nagpa-Bible study po kami sa bahay. Sige, okay, oo. Ako kahit hindi ako nagpa-Bible study, alam ko yung tamit pala. Ito yung nangangagat siya. Ay, mga ngagit ako lang ako. Ayan. Okay lang gagang, no? Dapat mag-focus lang tayo doon sa nangyaring insidente kasi humahaba na tayo doon. Yung luma, ano yan? Wag na nating pag-usapan yung nakaraan. Hindi tayo magkakaintindihan yan eh. ang pagdinig ng dalawang panig sa barangay nagmistulang round 2 ng kanilang iringan. Para naman kayo nagkamali, di ba? Bilang namamagitan sa inyo, Kasi- willing pa kayong magkaayos. Ngayon, kung hindi kayo magkakayos, wala naman kayong magagawa. Nagkapamigitan ng... Ay, hindi kayo magkakayos. Kami sa Lupon bilang isang mediator ay gagawin namin yung lahat para pagkasunduin kayo. So kung hindi talaga kayo magkakasundo is wala kaming magagawa ni Kap, kundi mag-issue kami ng
na si FA. Sinubukan ng resibo na makapanayam si Evelyn ang say niya sa mga sumbong ng iba pa niyang mga kabarangay. Pinoprovoke po nila kami para po mas magalit ako, para po mas maraming magalit sa amin. Alam ko naman po, nag-expect naman po ako doon na yun po yung magiging feedback para sa akin is yung masama sa paningin ng ibang tao. Pero hindi nila alam kung sino talaga ako. Para masigurong hindi na magkakagulo ang dalawang panig habang dinidinig ang kaso sa barangay, Pababantayan na lang po talaga namin sa tao namin sa barangay at yung mga nakakaalitan niya, ibibigyan na lang namin ng barangay protection. ikinonsulta rin namin sa abogado ang planong pagpapapetisyon o pagpapaalis ng mga residente sa pamilya ni na Evelyn. They must come up with a compromise agreement kasi hindi pwede magpaalis ng tao sa kanilang tinitirahan dahil constitutional right natin yung the liberty of the abode. Mapapaalis mo lang ang isang tao sa kanyang tinitirahan kung willing siya. Paalala rin ni attorney, So yung simpleng asaran lang, no? Yung simpleng pagchichismis mo sa isang tao, this may lead to to fatal consequences or consequences that may bring you the matter to court which may last up 5 or 10 years. isang dalagita mula Quezon Province ang pinagbibintangan ng kanyang mga magulang na nakipagtanan sa kasintahan. Pero ayon sa menor de edad, meron daw siyang malagim na rason para lisanin ang kanilang tahanan. March 31, 2024, biglang nakatanggap ng text si Joel, hindi niya tunay na pangalan. Nanghihingi ng tulong sa kanya ang pamilya ng kasintahan ng kanyang 15 taong gulang na anak na si Kevin. Hindi niya rin tunay na pangalan. Nawawala at hindi raw nila mahanap ang kanilang 14 anyos na anak na itatago namin sa pangalang Sarah. Ang suspetsa nila, nagtana na ang dalawa. May nagpasok na sa akin ng chat, spam messages. Pagtingin ko sa humihingi sila ng tulong sa akin na ilabas ko daw yung anak ko dahil yung pamangkin ng bayaw niya ay 14 years old pa lang dawan. Itinanan ng anak ko. Kaya sabi ko sa kanya, nakakabigla ang balita mo sa akin. Huwag po kayong mag-alala, gagawin ko ang paraan ko bilang ama, hahanapin ko sila. Sa paghahanap ni Joel, napag-alaman niyang nakatira ang dalawang menor de edad sa bahay ng kanilang lola. Pero nang makatanggap siya ng pagbabanta mula sa pamilya ni Sarah, nagdalawang isip na siya sa pagkupkup nila sa dalagita. Kapag nakita mo na, sabihin mo sa akin. Pupunta ka agad kami. Pero magsasama kami ng polis. Nag-alangan ako, naisip ko, kung isusurrender kong anak ko, asan ang seguridad namin? Kaya lumapit po ako sa inyo sa Action Center, sir. Nagkakilala sina Kevin at Sarah sa Quezon Province. Sa akin nagkakilala? Sa bahay po ng tita ko. Yung tita ko po, may-ari po siya ng vulcanizing shop. Vulcanizing shop. Opo. Okay. Tapos po, naging trabador po ng tita ko sa vulcanizing shop po na. Nung una po, kwento-kwento lang po kami. Ganun po, kaibigan, tropa-tropa po. Hanggang po sa nangligaw po siya. Mula noon, araw-araw na raw silang magkausap ni Kevin. Hindi nagtagal, ibinigay na rin daw ni Sarah ang kanyang matamis na oo sa kanyang manliligaw. Sa kanya po ako napag-open up, napag-rant po ng mga problema, ganun po. Pero ang kanilang relasyon maagang sinubok. Pauwi na sana si Kevin sa kanyang mga magulang sa Taguig nang malaman niyang may bumabagabag kay Sarah. Umalis po kami kasi yung papa niya po kasi minamanyak po siya. Nagkwento po sa akin. Tapos nagsabi siya na lalaki daw po siya mag-iipon. Nagsuggest po ako na kung sa amin nilang tumira, kukunin ko na lang. Kasi alis na rin po ako sa trabaho ko. Nanginginig po. Galit. Kasi di ko siya matulungan na ginaganon. Wala akong magawa. Kasi sa chat lang po sinabi. Kinupkup daw ng mga kinagisnang magulang si Sarah noong bata pa siya. Naging tunay na anak daw ang turing sa kanya ng mga ito, kaya hindi niya inaasahan ang ginawa ng kanyang amain na labis niyang ikinatakot. Ano ang rason bakit naisipan mong lisanin o umalis doon sa bahay nyo sa Agdangan, Quezon? May nangyari po kasi hindi po maganda. Nakakabastos po. Kahit isang beses niya lang po yun nagawa sa akin. Hindi ko naman po in-expect na magagawa niya po yun sa akin kasi para pong sa amin magkakapatid, favorite ko po ako ganun.
Paano ka pinagsamantalahan ito? Kakauwi ko lang pong galing school. Yeah. Nagbibihis po ako sa kwarto. Bigla po siyang pumasok dun sa kwarto ko. Nung nagbibihis po ako. Bigla po siya naghagis ng kondom ko sa higaan ko. Dahil sa sumbong ng nobya ni Kevin tungkol sa kanyang amain, niyaya niya ang kasintahan na sumama sa kanya sa Maynila. Biglaan lang po yun. Basta sabi ako, magkita lang po kami sa Grand Terminal ng madaling araw. Pero para sa ama ni Kevin na si Joel, dahil pawang menor de edad ang magkasintahan, minabuti niyang lumapit sa resibo para magpatulong kung ano ang wastong gawin. Sinamahan sila ng aming team sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng Taguig para malaman ang mga susunod na hakbang. Personal po tayong magtutungo ngayon sa tanggapan ng CSWD, yung City Social Welfare and Development Office ng Taguig City Hall, para idulog yung problema at mabigyan solusyon po o resolusyon itong sinapit ng bata pati na ho ng kanilang pamilyang nadamay na sa problema. Matapos makinig sa salaysay ni na Joel, Kevin at ni Sarah, nagkaroon na ng desisyon ng CSWD ng Taguig para sa kapakanan ni Sarah. Sa isang shelter muna siya maninirahan para raw masiguro ang kanyang kaligtasan. Meron po tayong batas, yung Republic Act 11596. Ito po yung Anti-Child Marriage Law, kung saan isa po din sa Criminal Act yung cohabitation between two minors. No, ibig sabihin po nun, hindi natin tinotolerate yung ganong situation po. Isa din po sa intervention is i-pull out at ilagay po sa mas safe po na shelter. Tinatanong ng CSWDO ang dalawang bata kung naiintindihan nila ang desisyon at kung bakit bawal silang magsama sa isang bahay. Pansamantala lang naman yun habang inaayos natin. Kasi wala kang sa ngayon dito sa Taguig na ibang matutuluyan din. Okay? Okay ba yun sa'yo? Ayan. So, safe ka naman doon. Recognize po natin yung effort po nung tatay na ilapit po sa tamang ahensya. Hindi po niya din tinolerate yung pagsasama ko ng dalawang bata. So, isang indication din po yun na siya ay willing talaga makipag-cooperate din. Pagkatapos maidulog ni Joel ang sitwasyon sa mga kinauukulan, agad niyang tinawagan ng pamilya ni Sarah para ipalam ang desisyon ng mga social worker. Pero hindi raw nila ito matatanggap. April 4, bumiyahe mula Agdangan, Quezon ang pamilya ni Sarah para puntahan siya sa opisina ng CSWDO. Pero mukhang magkakagirian at mas magkakagulo pa yata. Si Sarah, naiyak lang nang makita ang kanyang mga magulang. Bahagi rin daw ng investigasyon ng mga social worker ang alamin kung legal ang pag-ampo ng mag-asawa kay Sarah. Pero dahil mas matimbang daw ang paratang ni Sarah tungkol sa amain, nananatili ang kanilang desisyon na hindi muna ibalik si Sarah sa kanila. Nabanggit po ng bata na siya po ay napunta doon sa kanyang adoptive parent nung siya ay bata pa. So, kailangan ho nating alamin yon kung talagang naging legal ho yung proseso ng pag-aampon po sa kanya. But still, dahil nga po may disclosures ng pang-abuso, meron pong gagawin yung social worker po nila doon, assessment po sa kanila. And then, sa ganung scenario po, hindi po safe pa na ibalik dahil po siya ay may ganung disclosure. Nang makausap ng resibo, ang amain ni Sarah, itinanggi niya ang mga paratang ng dalagita sa kanya. Meron kasi alegasyon na yung bata na di umano, merong mga, alam nyo naman ho siguro yun, yung alegasyon ng bata. O kaya ho sila umalis dahil daw may nangyaring hindi maganda. Totoo ba yun? Hindi po totoo yun. Kahit kailan po, di ko kayang gawin yung sa anak ko, di nga ako minsan nahawak sa katawan. Ay nasulsulan ko yun kasi wala pong ginawa. Pero napapagalitan po namin, kaya pinapayuan ko nga po. Pero sa ganun yung kung ano man ang ginawa ko doon, wala talaga. Batid naman daw ni Kevin na mali ang ginawa niyang pagtanan kay Sarah, pero ginawa lang daw niya ito para sa kaligtasan ng nobya. Alam ko naman po talagang mali ang ginawa ko. Pero para sa kanya na malayo siya, okay naman po. Pero sabi mo, mali rin. Bakit naman? Kasi mali po talagang pares po kami minor Ulitin ko lang, ba't mo yan ginawa? Para po layo sa kanila, para maging ligtas. Para naman kay Sarah, handa raw siyang manirahan sa shelter, lalo na't para naman daw ito sa kanyang kapakanan. Ano ang masasabi mo na ikaw ay nasa shelter ngayon? Kamusta ang buhay mo? Malungkot po at hindi po ako sanay ng ganun yung pamumuhay ko po. Bagong pakikisama na naman po. Parang po sa kapakanan naman po namin dalawa. Naintindihan ko naman po yung sitwasyon. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang
Resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.